Ang gabay sa gitna ng dilim, ang tanod ng karagatan. Marami na akong natulungan. Marami ng barkong nakauwi dahil sa akin. 300 taon na akong nakatindig. Tiniis ko ang lahat ng gera, lindol at sakuna. Pero tila nagbago na ang panahon. Ito na ako, ngayon. Noong 1642, itinayo ng mga Espanyol ang pinakaunang parola sa Pilipinas, ang Faro y Luces del Rio Pasig o ang parola ng Binondo. Isang puting tore sa bukana ng Ilog Pasig. Ito ang una mong makikita kung papasok ka sa Maynila. Ito ang naging gabay ng mga naglalakihang galyon mula Mexico, ang unang sasalubong sa mga bisita ng Maynila. Makalipas ang 300 taon, may makikita pa ring isang parola sa bungad ng Maynila, pero tila iba na ang itsura nito. Ang litratong ito ay kuha noong 1946, 2 buwan bago matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Makikitang nakatayo pa ang orihinal na parola, hindi natinag ng mga bomba. Pero hindi pala gera ang magpapatumba sa matayog na parola. Noong 1992, dinimolish ang parola ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Noong year 1991, it was affected ng nasunog. Nasunog. So, yung structural integrity din affected. So, din yung by 1992, it was totally demolished and then reconstruct mo. Noong taong ding iyon, nagtayo ang Philippine Coast Guard ng bagong parola, isang maliit na tore na hindi na kasing laki ng dati. Dahil sa pag-boom ng mga technologies, first to promote the safety ng mga vessels, they've become mga tulad ng GPS, AIS, or other electronic navigational charts. Pero si lighthouses pa rin, ma'am, ginagamit pa rin din naman natin, minimaintain pa rin ng Philippine Coast Guard. And as of now, ma'am, it is still operating. Itong kanyo na ito, bahagi ng Isang lumang kanyon at ilang piraso ng bato na lamang ang naiwang alaala mula sa lumang parola. bombahin yung mga Sa tuktok ng tore, tanaw mo na ang bukana ng Manila Bay. So, ito ngayon, ang nagpa-power dito ay solar-powered batteries. Pero dati daw, mga 1970s, generator ang ginagamit dito. Sabi sa akin ni Kuya Amor, nung 1920s daw, gasera. Nung panahon ng mga Espanyol at bago pa dumating yung early parts ng mga Amerikano, gasera yung ginagamit. Opo. Yung lolo po ninyo, gasera Opo, pa? opo. Ah, talaga? Yung may pabilo. Anong pabilo? Yung may mitya, ma'am. Pero hindi lang daw ang parola ng Binondo ang nag-iisang parola sa Ilog Pasig. Ayon sa Philippine Coast Guard, may isa pa raw parola na matatagpuan sa kabilang dulo ng ilog. Totoo kaya ang mga kwento-kwentong may kakambal na parola raw sa dulo nito? Kasama ang isang kagawad, hinanap namin ang bahay ng matandang lighthouse keeper na si Jessie Pasawa. Ito po yung bahay ni Sir Jesse. I know. Kayo po si Sir Jesse. Hi. Kayo po yung lightkeeper? Ah, ganun po. Ikatlong henerasyon na ng mga lightkeeper si Tatay Jesse. Trabahong minana pa niya sa kanyang lolo.
Ano po itong dala natin, sir? Ito po yung lantern kung tawagin po yan. Ito yung ilaw. Bukod po dyan, ito po yung mismo lantern, pero yung ilaw po nandito pa sa loob, sa natin para. Kasi ang problema nga, nabasag na po yan sa katagalan na. Nabasag na. Kaya po papalitan na po yan. Ayan po yan. Yan. Ayan po ang ilaw. Bakit po nandito? Ba't wala po sa lighthouse? Ang problema po kasi yung nga pong battery. Wala pa po yung supply na hinihingi ko. So, kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, pinull out ko muna dahil delikado po na iwanan doon. Ninanakaw po. Ninanakaw? Opo, opo. Makalipas ang 30 minuto, isang puting tore ang nakita ko sa gitna ng tubig. At nang makalapit kami, Sir, ito na po yung parola? Yes po, ma'am. Bakit parang ang liit lang po? High tide po ngayon. Yung pinakabundansin po ng parola is lubog po. ayon kay Tatay Jesse, dati raw nakatayo sa isang isla ang parola ng Napindan. Pero nang magkaroon ng mga baha at sunod-sunod na pagtatambak ng lupa, hindi na ito humupa. Kailan po pumasok yung tubig? Siguro mga ano na po yan, mga papasok po ng millennium. 2000 na pataas po hanggang sa ngayon po. Hindi na nawala. Hindi na po. Hanggang sa ngayon, mataas na po ang tubig. Totoo nga bang may nakatago pang malaking istruktura sa ilalim nito? Kasi ang dinatnan ko na po, yun nga po, gaya na sinabi ko sa inyo, Mm-mm. parang buong bahay pa po yan. Na kumpleto po, may kusina nga po, Oo. may CR, may sala. Kumpleto po yan. Para mapatunayan ang sinasabi ni Tatay Jesse, sinubukan kong bumaba mula sa bangka. So, kung makikita ninyo, parang akala ninyo parang tubig na ito, di ba? Pero sa totoo lang, baka malaglag ako dito, kuya. May sahig dito. Ay, may sahig! May sahig yan, may sahig. May sahig! Kuya, baka malaglag ako. Oh, di ba? Saan yung papunta? Pag diniretso ko yan, aabot ako sa'yo? Oo nga, Makakapa mo naman. baka kuya. Baybay mo lang ng paa. Ba't na maligo? Ay, oo nga. Yan yung second floor. So, nasa ilalim ngayon nito yung flooring. So, kung kunyari malinaw lang yung tubig tapos sisisirin mo to, siguradong makikita mo yung first floor sana o yung pundasyon dun sa ilalim. Ma'am, malalim ba yan? Ang litratong ito ay kuha noong 1968 sa Napindan. Makikita sa litratong ito na tila 3 palapag nga ang naturang parola at may bahay pa ng lightkeeper sa gilid nito. Kwento-kwento rin ng mga taga rito. Minsan daw nagpulong sa parolang ito si Andres Bonifacio at iba pang lider ng Katipunan. Sa ngayon, ang tore na lang nito ang nakalitaw sa tubig. Ang masaklap, pati ang toreng naiwan, nilapastangan na rin. Sayang, dahil napakahalaga ng ilaw ng mga parola. Napaka-importante po. Lalong-lalo na po sa mga mangingisda. Kung walang ilaw yan, maliligaw po sila. Saan po sila mapapadpad. Ang isa pa pong napaka-importante, oras po na may bagyo, dito po ang puntahan ng mangingisda. Para mailagay ang ilaw na aming dala, inakyat namin ang tuktok ng parola. Wow! Wala palang ano dito, pwede ka malaglag ah. Pero pagdating sa itaas, pati ang reserve battery ng ilaw ninakaw rin. Eto kung makikita ninyo oh, nakatungkab yung isa kasi sino po nagtungkab nito, sir? Ay mga walang magawa sa buhay. Ninanakaw nila. Ano po ba yung nandito sa loob? Yan po ang lagay ng battery. So ngayon may baterya dito sa loob? Wala po. Tinanggal na. Yun nga po, yan ninakaw. So itong hawak ko dito, supposedly dapat nandito yung ilaw. Yung pula na ilaw.
Ito pong mga poste na to, ano po ito? Yan yung parang pinaka-railings po yan. Kagaya ng dati, ninako rin po yung ibabaw. Yung pinakatubo po nakapatong dito. Paikot po yan, Ayan, paikot po yan. Oh my God! Pati railing, Opo, bakal binakal. po kasi. Masakit din po kasi ang ginagawa ko naman po, kasi pag nag-request naman kami, hindi naman po agad na nadadala sa amin. So ang ginagawa ko, halimbawa, nagpapintura ako ng bahay, yung natira, ina-apply ko rito. Ganyan po ginagawa ko. Ah, sarili nyo na Yes pong po. pera? Yes po. Yung naranasan ko rin pag mawalan ng battery, Oo. saka gusto kong magkaroon ng ilaw yan. Oo. Pinapalawa lang sa bulsa ko. Ba't nyo po ginagawa yun? Gusto ko talaga makatulong din Kung totoo ang kwento ng mga taga rito, mahigit 100 taon na ang tanda ng parola ng Napindan. Hindi natinag sa lindol at bagyo, masisira lang pala sa kamay ng tao. Bukod sa ilaw na gabay, malaki rin ang ambag ng mga parola sa ating kasaysayan. At kung ito nga talaga ang kakambal na parola ng Binondo, mahaba na rin ang kasaysayan nito. Pero nang hanapin namin ito sa mga libro, wala akong nakitang anumang tala tungkol sa parola ng Napindan. Ano't ano pa man, tulad ng ibang parola sa kasaysayan, malaki ang tulong nito sa isang bayan, kaya dapat pahalagahan. Mahigit 500 ang parola sa Pilipinas. Marami rito, lagpas 100 taon na ang tanda. Ang isa sa pinakamalaking parola na itinayo ng mga Espanyol noon, matatagpuan sa probinsya ng Zambales, sa isang isla na kung tawagin, Capones. Andito ako ngayon sa San Antonio, Zambales. At kung nakikita nyo, may 3 isla dito. 1, 2, 3. Yan po ang tinatawag na Capones Islands. Yung pinakamalaki, itong bandang ito, Capon Grande ang tawag dyan ng mga Espanyol nung nandito pa sila. Ito ay bahagi na or facing na ng West Philippine Sea, Pacific Ocean. So, ang sinasabi sa atin, may isang importanteng parola or lighthouse na itinayo ang mga Espanyol doon sa pinakamalaking isla ng Capones. Kilala ang isla ng Capones sa puti nitong buhangin at magandang tanawin. Pero para sa mga mandaragat, kilala ito dahil sa peligroso nitong mga alon. Walang nangangahas na tumira sa islang ito, walang bahay at istruktura, maliban sa isang puting parola. Ang problema, itong isla ng Capones, puro bato-bato siya. Hindi siya yung slope na ganyan na banayad. Mukhang lulusong tayo dito sa sa tubig kasi hindi tayo makakadaong mismo dun sa dalampasigan. Kung peligroso ang lugar na ito, bakit dito nagtayo ng parola ang mga Espanyol? Ang isla ng Capones ay nakaharap sa West Philippine Sea. Ito ang unang isla na iyong makikita kung manggagaling ka ng China papasok ng Pilipinas. Kaya naman inilagay rito ng mga Espanyol ang isa sa pinakamalaking ilaw noon, ang Fresnel First Order Lens. Isang uri ng ilaw na kayang matanaw kahit 46 kilometers ang layo. So mula dito, meron ng hagdanan, no? May hagdanang bato na. Original pa raw to. Ito pa yung original na ginawa pa noong panahon pa ng mga Espanyol. Kasama ang lighthouse keeper ng lugar, tinahak namin ang masukal na daan patungong parola. Yung pupuntahan nating parola, tinayo ito ng mga Espanyol
more than 100 years ago. Bagamat merong lightkeeper dito, binibisita ito siguro mga once a month lang. Kaya tingnan ninyo, talagang masukal na. Makalipas ang 30 minuto, isang lumang gate ang tumambad sa amin. Ito na yun. Luma. Ang ganda. Wow! Malamansyon sa laki ang parola ng Capones. Itinayo noong 1890, meron itong 3 palapag na kumpleto sa lahat ng kagamitan. So mula dito makikita ninyo yung parola, yung Faro de Punta Capones. Yung taas, yan na yung na-refurbish na ng Philippine Coast Guard. Pero yung sa baba, original structure pa, more than 100 years old. Itong structure na to na pahablang na ganyan, yan yung mga opisina. Tapos ito, dito raw nakatira yung mismong lightkeeper. Okay. Dito raw sila nagluluto. Ito yung mga lutuan, kusina. Tama, kusina ito. Tapos, saan kaya sila natutulog? Ito! Oh my God! Ito yung tulugan nila noon. Pero tignan mo, nag-ano na yung kisame. Yung lantern din po, testing namin. Sa sandaling panahon, parang bumalik ako sa kahapon. Sa panahong isa ito sa mga pinakaimportanteng estasyon ng mga Espanyol. Noong 1890, more than 100 years ago, itinayo ng mga Espanyol dito sa Capones Islands sa Zambales ang isa sa pinakamakapangyarihan nilang parola, itong Faro de Punta Capones. Napaka-strategic nitong parola na ito, kaya bukod doon mismo sa lighthouse, nagtayo rin sila ng parang complex lightkeeper's house sa gilid nito. Ito yon yung kinatatayuan natin. Ang sabi sa atin ng research ay itong complex na ito ay meron daw 6 na kwarto, opisina, at meron pa raw klinika. Pero sa ngayon, sa nakikita ninyo, wala nang gumagamit dito sa complex na ito. Abandonado na. At tinubuan na ng mga ugat ng mga puno para bang nilamon na ulit ng kagubatan yung espasyo ng dating makapangyarihang parola. Ayon sa mga libro, gawa raw sa purong ladrilyo o tisa ang mga pader at bubong ng parola at ang sahig nito gawa naman daw sa marmol. Pero bakas na lang ng matayog na kahapon ang makikita ngayon. Napabayaan na ang parola at malapit ng bumigay. Bagamat sira-sira na ang lightkeeper's house, operational pa raw ang mismong tore ng ilaw. Ang laki pala nito! Ang problema, delikado ang pag-akyat sa toreng ito. Dito po yung pinaka-entrance ng packet. Ito na yung entrance ng lighthouse. Tapos sa taas yung line. Naku, Medyo ano nga po yung mga safe pa naman to, sir. Medyo unsafe na rin po, ma'am. Kaya medyo dito lang po sa gilid, ma'am, dumaan. Sa gilid lang dadaan. Napakaganda ng disenyo ng hagdan, pero napakarupok na nito dahil sa kalawang. May nahuhulog na mga yung nababakbak yung kalawang. Dito, pwede tumapak dito? Okay. Pero gaano man kami kaingat sa pag-akyat, Nabutas! Hindi, umapak kasi ako dito sa sa gilid. Tapos ito, nung pag-apak ko dito na butas. makalipas ang ilang minuto, narating din namin ang dulo ng hagdan.
pero may isa pa palang dapat akyatin. Kung makikita ninyo, sobrang luma na talaga nito, na babakbak na yung mga kalawang. Kaya medyo ingat lang. Doon lang tayo sa hinges tatapak. Sana hindi ako masyadong mabigat. Sana hindi bumigay, Lord. Dito lang sa gilid. Sa gilid. Kakayanin ako nito. Ito na. Ito na yung ilaw. Akala ko narating na namin ang pinakatuktok ng tore, pero hindi pa pala. Ito po yung dating lantern niya. Ito yung lumang lantern. Binabalang. Binabalang. Saan ang ilaw ngayon, yung lantern? Yung sa taas na yun. Paano aabutin yun? Ang lakas mo, kuya. Sorry po, Sandali! Wait lang! Ito na, kuya. Okay na. Dahil Major Sea Lane ang West Philippine Sea na siyang binabantayan ng parola ng Capones, naglagay rito ang Philippine Coast Guard ng malakas na ilaw. So yung ginagamit na ngayon na ilaw dito sa lighthouse na ito, modern technology na, bago na. Ito'y under the Philippine Coast Guard already. Tapos gumagamit siya ng ganitong klaseng switch. Ito yung pinaka-switch niya kasi tuwing gabi lang umiilaw itong parola na ito. Kailangan ma-detect nito na gabi na, madilim na. So takpan ko muna siya. Tapos it will activate yung light. Ayan! Ayan na. Ayan, umiilaw na. Bakit po importante na i-preserve natin yung mga lumang parola? Ako po bilang dati rin pong kapitan ng ating barko ng Coast Guard, ginagamit pa rin namin ang parola kasi hindi kami nagre-rely totally sa technology. Kasi ito ay electronics, prone ito na masira o ma-jam. Kaya naman kahit may makabago ng teknolohiya, hangad ng Coast Guard na mapanatiling buhay ang ilaw ng mga parola sa bansa. Pero higit sa kalakalan at depensa, may espesyal na bahagi sa puso ng mga Zambalenyo ang parola ng Capoles. Apat na 45 taon ng mangingisda si Lolo Amado. Kwento niya, para sa kanilang mga mangingisda, ang parola ng Capones ay hindi lang ilaw at gabay. Simbolo ito ng kanilang tahanan, ng kanilang pinagmulan. Malungkot kami kasi yun lang ang bukod tangi namin ay yun ang parola. O kahit saan ka nadako na malayo o matutukoy mo na yan kasi may ilaw. Pagdating doon sa parola, sabihin na naman ay salamat, nakarating tayo dito sa parola. Nakalulungkot isipin na ang mga parolang nagsilbing gabay noong sinaunang panahon, ganito na ang itsura ngayon. May pag-asa pa nga bang buhayin ang mga tanod ng karagatan? O tuluyan na silang magpapaalam? Halos 200 parola ang itinayo ng mga Espanyol at Amerikano dito sa Pilipinas. Makalipas ang 1 siglo, marami na sa mga ito ang abandonado, nilapastangan, ninakawan, hinayaang mabulok na lang. Nilabanan ng lindol, gera at sakuna, pero tao lang pala ang sisira. Pero hindi pa huli ang lahat. Hindi lahat nilapastangan. Hindi lahat nakalimutan. Ano kaya ang itsura ng parola sa Capones kung na-restore ito? Andito ako ngayon sa Faro de Malabrigo. Ito yung lighthouse dito sa Malabrigo sa Batangas.
ganito siguro ang magiging itsura nun. Kasi halos magkaedad yung parola ng Capones at parola ng Malabrigo. Itong parola ng Malabrigo, if I'm not mistaken, itinayo at natapos noong 1896. So 130 years old na itong parola na ito, pero na-restore talaga ng mabuti ng Philippine Coast Guard. Maglalagay pa rin ako ng hard hat kasi original pa yung mga structure dito. Hindi natin alam kung biglang may marupok na or babagsak. Ay, wow! Ito na yung parola. Yan, original yung mismong tore na yan. Makikita nyo dun sa may bandang itaas, medyo nabibitak na nga yung ibang bahagi. Pero original pa yan. Tingnan natin, pasukin natin sa loob. Malabrigo ang salitang Espanyol para sa bad shelter, isang akmang pangalan para sa parolang naging kanlungan at gabay sa masamang panahon at peligrosong mga alon ng Verde Island Passage. Pero kung ang parola sa Zambales ay napabayaan na, ang parolang ito sa Lobo, Batangas, napangalagaan nila. Mula sa itaas, tanaw mo na ang dagat. Ang ganda naman dito. Dahil sa pagmamahal ng mga residente ng Lobo sa kanilang makasaysayang parola, pinondohan ang pagsasaayos sa parola ng Malabrigo sa tulong ng Adopt a Lighthouse Project ng Philippine Coast Guard. Bali, ang Philippine Coast Guard po nag-initiate ng yun po na letter of instruction regarding the Adopt a Lighthouse. Oo. Kasi due to lack of budget, walang kakayanan ng Philippine Coast Guard na mapag-repair or rehab ng isang lighthouse. So, kaya nag-initiate ang Philippine Coast Guard ng Adopt a Lighthouse. So, meron isang private entity na interested. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, itinigil na ang proyektong ito at hindi na naisagawa sa iba pang mga parola. Mula noon hanggang ngayon, sila ang tanod ng karagatan. Magbago man ang teknolohiya, maging moderno man ang kinabukasan, ang mga parola ay buhay na saksi sa nakaraan. Ako ang gabay sa gitna ng dilim, ang tanod ng karagatan. Nagpakatatag ako para meron kayong masilungan. Tumindig ako para meron kayong kanlungan. Tiniis ko ang lindol, gera at sakuna. Pero ang kalaban ko'y kayo rin pala. Sana pahalagahan niyo rin ako tulad ng pagpapahalaga ko sa inyo. Ako ang inyong ilaw at gabay sa dilim. Sana ako'y tulungan niyo rin. Ako ang saksi sa nakaraan. At ayoko pang magpaalam. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.